Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na ulat na kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, huling-huli sa kamera ang isang figurang balot ng puting tela na lihim na inilalabas sa gitna ng kadiliman mula sa pinakamalalim na bahagi ng palasyo. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, ang nasabing bangkay ay di umano'y walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos, habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang pinuno ng bansa ay tuluyan ng binawian ng buhay sa likod ng mga selyadong pader na pilit na nagbubulag-bulagan sa harap ng sambayanan. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang bilyon-bilyong pisong kinulimbat di umano mula sa kaba ng bayan ay wala raw nagawa sa harap ng bagsik ng tadhana at ang lahat ng yaman ay tila naging abo na lamang sa gitna ng nagbabagang krisis. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumabas ang mga ulat na ang lahat ng ginto at kapangyarihan ay hindi nakasalba sa misteryosong kaganapang ito na ngayon ay pilit na ikinukubli ng mga nagharing uri. Bakit nga ba nananatiling tahimik ang pamahalaan at bakit pilit na itinatago ang tunay na kalagayan ng Malacanang kung ang bawat segundo ng pag-aalingangan ay nagsisilbing pako sa kabaong ng katotohanang matagal nang iniingatan ng ginto at kapangyarihan sa ilalim ng madilim na gabi? Tumba ang mga kawatan sa gobyernong ito kung hindi ka consistent. Kaya dapat si Kiko, which is Kiko Barzaga right now, he is very consistent when it comes to paghuhubad o pagtatalop sa mga bangag. Tama ba ako? Kahit nga sa skincare, 'di ba? Kahit sa skincare, hindi gaganda ang face lock mo, 'di ba? Katulad ako, medyo tamad-tamad ako mag-skincare. Nakikita ko 'yan. Okay? May moment ako pag hindi ako nag-skincare, parang guru, ganon. Pero pag consistent, ang iyong skincare, ang alindog mo, kumukuti-kuti, di ba? Gumaganon-ganon. Ganon din sa pakikipaglaban. Kayo, 2015 na nandito sa akin, consistent ang laban ko para sa inyo. Not para sa politika. Balikan uli natin. Simula sa Balikbayan Box, sa Tanimbala, sa lahat ng mga kadyotahan nila. Kasi hodang si Noynoy Aquino ang presidente, si Pangulong Duterte ang presidente, and now si Bangag na dati ko sinuportahan. Consistent ang laban natin. Hindi ka po pwede na, ganito, ganyan. Dahil teka muna, si Bangag, di ba? Si Marcos Jr., nilalaban, sinusuportahan ko to eh. Pero teka muna, nagnanakaw ng hayop, teka muna. Hindi ko to ilalabas kasi syempre dapat consistent ako, Bangag supporter ako, mga ganyan, di ba? Hindi pa pwedeng gano'n. Dapat consistent ka na kapag demonyo ang sinuportahan mo, ligwakin mo kagad. Dahil hindi yan ang panindigan mo. Hindi tayo mananalo kapag ang rally natin, di ba, ano ang ginagawa? It's good. I'm grateful, you guys. Di ba? Yung sinasabi ko kagabi na gurami, hindi ka kasali doon palangga. Yun ako sino mga gurami, right? Hindi kasi pwedeng, tulad yan, kung talagang gusto mo ng laban, eto bibigyan ko kayo, ilalatag ko sa inyo. If you're really matapang, gusto mo talagang magdala ng doon, gusto mo magpaka Andres Bonifacio or whatever, 'di ba? Magdala ka ng tabak doon, napanood ko nga sabi ni Yumi Santiago, magdala ka doon ng jitak or whatever. Kung eto yun eto yung tapang na gusto ninyo. Okay? Tapang mamili ka, tapang sa paninindigan o yung tapang mo sa dahas. 'Di ba? Kasi ng panahon ni Bonifacio, ibang istorya 'yon. Ibang istorya ang panahon ng ating mga kanunuan, okay? Ang istorya kasi sa Pilipinas ganito. Gusto mo talaga yung boses mo dahil sinasabi ng mga bangag at ng mga insimada o ng mga kabangagan, lahat na yung mga yan o ng kung ano pa man, naggrupo. Okay? Ano sinasabi na? Kayo, na social media lang kayo, ganito, ganyan, da. Consistent si Palangganyo. Consistent. It just so happened. Diba? Nakita nyo naman, umuwi ako dyan. Noong 2020, even from nung naging si PRRD, na umuwi ako, hinaharap ko yung kalaban. Nung ako ay nag-fake news si Kiko Matching na ako daw kinasuhan sa DOJ, umuwi pa rin ako.
Kasi wala akong warrant of arrest nun eh. Hinarap ko sila. Di ba? Pero nung panahon ni Bangag, wala akong kalaban-laban. Putang ina, 7 or maybe 1 million warrant of arrest na hinahain nila. Sila ang may hawak ng sila ang may hawak ng, gobyerno. Ano ako? Tanga ka lang kung uuwi ka na nakita mo na anuhin ka na, liputon ka na sa Ilonggo, bala, na alam mo na nakaabang sa iyo ang mga buhaya, ipapakain ka. Right? Hindi tanga ka talaga kung ikaw ay papasok sa isang hawla ng mga buhaya. Right? Let. Now, here we go. You have to be consistent. Kung gusto mo ipakita ang tapang mo o grupo, whoever you are, I'm talking in general. Okay? Kung gusto mo yan ipakita, you have to be consistent. Hindi yung lalabas ka ngayon, di ba? Magsasalita ka, tapos magtatago ka na, ganyan-ganyan. Or lalabas ka ngayon sa kalsada, ay kasi wala na akong pamasahe, wala na ako ganyan, di ba? Magpapaawa ka ng bonggang-bongga. Then, hindi, ang tawag dyan mga palangga, hindi yan pakikipaglaban. Ang pakikipaglaban dyan ay panggagamit sa pagkakataon, sa sirkumstansya ng ating pakikipaglaban to get money from OFW, from whoever. Kasi when you fight, you fight. Hindi pa pwede, teka, lalaban ba ako? Lalabas ba ako sa kalsada? Meron ba akong pagkain? Teka, 2 days na lang to, 3 days. Naku, ganyan. Naku, kaya ako magmamakawa. That's bullshit, darling. Kasi nung nilaban ko kayo, di ba? Nung nilaban ko kayo noong 2015, pagsimula sa Balikbayan Box, hindi ko inalinta na kung papatayin ako nung nakaraang gobyerno, which is, sabi ko nga, mas okay pa yung gobyerno ni Noynoy noon when it comes to mga nagsasalta vlogger. Nagigipit din sila, nagka-cancel din sila. Pero hindi sila hindi sila nagre-resort katulad nitong Bangag administration na to na pumapatay talaga sila katulad ni Percy Lapid. Okay? Ano sabi ni Hana ako? Nakita niyo ba na binalanda nila ang libro ni Tatay while singing? Grabe ang acting ng mga alpotera. Oh, really? Mga palangga. At sa panahon ng pakikibaka natin ngayon, dapat nga ang nakikita talaga natin is yung hindi prominent na personality, okay, na alam mo na ito ay may bahid ng pangawat o may bahid ng scamming and everything, di ba? Kasi ang pakikipaglaban natin, kung gusto talaga tayo, kung total, yung mga sinasabi ng mga ungas, halika, ngaw-ngaw ka lang na ngaw-ngaw, nye, meow. Di ba? Ganon lang. Nasa social media ka lang. Ganito. Show your what do you call it? Your braveness. You have to be there every day. Kalampagin nyo lahat every day. Hindi yung meron lang personality, merong Kiko Barzaga, then pupunta ang mga hitad. Ang mga jutang Ginemes, hi Kim Kinyu, at mag-video-video, nye, interview, magbiga-biga, mag-alpot-alpot doon, para sa content, para sa kajotahan, then we're not gonna win. Hindi natin mapapabagsak ang mga addictus. Gawin nyo muna ang ginawa ni Maharlika ng 2022 pa. 2022 lang tayo, kay Bangag tayo, pag-usapan natin si Bangag. Sabi ni Carmana, solicit lang ang habol. Exactly. Alala ko, pinost ako dyan yung mga kalaban ko. Ang mga kalaban ko, ang ini-insinuate, I'm talking about sa mga nagkakaso sa akin. Yung mga na-insinuate, mayaman daw sila. Mga bakla. Okay? Mayaman. At may mga negosyo, kaya hindi daw... Ang ini-insinuate, hindi daw galing sa pagnanakaw ang kanilang mga kwarta. Hindi daw galing sa flood control. Ang sagot ko naman, di ba? Pag sinagot ako, ang sagot ko sa kanila, oh, really? Di ba? Meron bang mayaman na nung namatay ang kamag-anak ay nanghingi ng pangkabaong at punerarya? Walang pinagkaiba yan. Ikaw ba, mayaman ka? Ikaw nga, na OFW. Siguro, di ba, na meron kang, I'm not talking to you na wala, gid bala.
Alam ko, kita nga mga yung mga email talaga na wala talaga, resort ka talaga na hingi ka ng donation sa kapatid mo, sa kaibigan mo, baka naman pwede ka mag-ambag. Pero yung mayaman ako, kunyari akong mayamang-mayaman, sabihin mong millionaire ako, wag na billionaire, millionaire na lang. Tapos ihihingi ko ng pangkabaong yung family member ko. Oh my God. Ang tawag dyan, scamming. So, balik tayo dito sa laban natin. Baka mapunta na naman tayo kung saan. Ang pakikipaglaban, mga kababayan, para natin mapatumba ang mga adik, you have to consistent. Katulad ng mga adik, ang consistency nila sa pagsingot, tuloy-tuloy. Diba? Katulad ni Bangag, tuloy-tuloy din. Consistent din sila sa pagnanakaw. And you have to be consistent also sa pakikipaglaban. Hindi yung umulan lang, nagtago ka na. Right? Ang sabi nga ng reporter, ito mga reporter, alam niyo naman yung mga yan, 50 na lang natitirang katao dito. Kasi nako, yung iba, umulan, nagsilong, ganyan-ganyan. Kaya nga ang panawagan natin, talagang yung mga elderly natin, di ba? Sinasabi ko yan, ang elderly natin, hindi natin pwede ilagay yan, frontline yan. Yung mga, mga ginarayuman na. Kaya nga, we need young people, young individual, right? Ngayon, mga palangga. Okay? Now what? Okay? Here we go. Here's Kiko Barzaga. Bakit siya consistent? Listen to this, darling. Okay, yan ngayon. Okay. Yeah. Etong si, pangalan nito, itong si Speaker D, yung Boji D na yan, ay nagsalita after na ipasa nila ang 6.7 trillion na nanakawin na naman ng mga buwakan ng ina sa 2026 budget. Listen. You know my bagong speaker. Welcome to the Pusa Dog Vlog. Mga kagalang-galang na kasama sa mula sa kapulungan ng Pilipinas. Sandro Marcos, Lodi. Lakas mga asar nito ni Kiko Barzaga. Katulad dito, nasa loob siya ng Kongreso. At ito ay nire-record niya yung mga galawan ng mga buwayang nasa loob ng Congress. Listen. Ito naman ang tungkulin sa bayan na kailangan lagi natin tanungin sa ating mga sarili. Magkano man ang Para sa opo. matalaga ng pamahalaan. Sabi niya, magkano? Tinatalupan niya bawat wordings nitong speaker na ito. Para sa bulsa ko. At kanino ba tayo nag-iikot? Ang panahon ito, inakalampat na tayo ng ating konsensya. Wala kayong konsensya. Wala kayong konsensya. Actually, iba. Iba to. Ito yung Gen Z na kailangan natin. Mga pagnanakaw. Ang tunay na reforma. Mga reforma na magpapalumbalik sa tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Wala kaming tiwala sa inyo. Tungkulin na Okay, wala kaming tiwala sa inyo. Kasi yung mga binabasa na yan, yung script na yan, script lang yan ng mga kadyotahan, mga optics na script na kunwari para sila sa bayan. Listen. ang lahat ay tuwid ang dapat tuwid. Huwag kang matuwid, si Aquino. Sabi niya, daang matuwid, si Aquino. So, ginagamit yung tagline ng daang matuwid. Tumuwid ba ang inyong daan? Look at us now. 'Di ba? Nagkabako-bako na dahil hindi natin alam yung mga tinayong mga building nung panahon pa, even not Aquino or iba pang mga nakaraang administrasyon, dahil ninakaw nila ang budget sa infra. Okay, tuloy natin. Ang sagradong mandato Grabe. ng pamahalaan Lul. ay ang nakatagungan Pagnanakaw. Ayan, pagnanakaw. Ang sagradong mandato ng pagnanakaw. responsabling pamamalagi ng Responsableng yaman at oportunidad. pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Sabi niya, di ba? Responsableng pagnanakaw sa pera ng bayan. Alam mo, narinig siya ni Garin. Ayan, si ulo ni Garin yan. Tingnan mo. Yan ang dahilan na kung bakit tayo ang narito. Yan ang diwa ng Kongreso. Ang dahilan kung bakit sila nandyan ay magnakaw ng kaba ng bayan.
Tiyakin na ang bawat piso na galing sa buwis ng ating mga kababayan Ay pupunta sa bulsa namin. at makarating Ay, ibig sabihin niya, pupunta sa bulsa ng kongresista. Okay? sa tunay Na bulsa ng mga congressman. Yan. alam namin na binabantayan tayo ng buong isang bayanan. Alam po ito. Sapagkat ang pinag-uusapan natin Di pa kayo natapos, magnanakaw na ulit at iwalang ng ating mga mamamayan. Hello. Tungkulin natin ipakita ng Kamara ay isang tahanan ng may tunay na malasakit at may Tahanan ng mga buhaya. Yan. Tahanan ng mga buwaya. Tahanan ng walang malasakit. Tahanan niya ng mga kawatan. Crocodile farm. Oh. hindi naging Tahanan ng mga buhaya nga o crocodile farm, sabi ni Kiko. Alam mo, habang pinapanood ko to, talagang napapako ako sa mga sinasabi niya. Sabi ko, iba din tong batang ito. madali ang pagpasahan ng pambansang budget. Oh, ang dali. May mga pagkakataon nagtatalo-talo ng pananaw. At minsan, Nagpagkakataon na nagtalo-talo ang mga pananaw dahil nagtatalo-talo ng kung sino ang malaking nanakawin. inaabot tayo ng madaling araw sa ating pong pagdinig. Inaabot sila ng madaling araw sa pagdinig kung paano nila i-insert ang mga budget, kung paano nila iprograma ang mga unprogrammed funds para mapunta sa kanilang bulsa. Hindi, puro tulog lang yan. Daming absent. Sabi naman ni Kiko, hindi, puro tulog lang yan. Hindi sila napupuyat, puro tulog lang dahil maraming absent. Look, Lahat, iisa ang ating hangarin. Magnakaw. isa ang ating hangarin. Sabi niya, magnakaw. Tiyan mo, dinig na dinig siya ng mga katabi niya. Oh. Patay mali siya itong ulo ni Garin. Ayan, oh. Tangay na. Okay, go. Pakanan ng bawat Pilipino. Ang bawat mag... Ay, hindi naman si Garin. Nakita niyo ba palangga? Okay, go. Nanakaw. Sa ilalim ng budget na ito, pinugulan natin ang palawagan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi namin mahal yan. Napakalaking ang Di ba? Tinugunan natin ating panawagan ng mahal na Pangulo. Hindi na, sabi ni Kiko, hindi namin mahal yan. Talaga naman, hindi yan mahal ng bayan dahil adik yan. Tingilan nyo kami, dadamay nyo pang buong bayan. Okay, go, Kiko. mga pangunahing sektor ng ating lipunan. Lalo-lalo na ang edukasyon, ang kalusugan, at ang pangunang pangangailangan. Kaya naman, pag pinakinggan mo yung mga speech nila, ang kanilang layunin para sa edukasyon, pangkalusugan, at sa mga pangangailangan, subachuchu, eklabush. Pero ang totoo ay ninanakaw nila ang kaba ng bayan. Okay, tuloy. Binigyan namin ng pinakamalaking pondo ang sektor ng edukasyon. May Binigay ang pondo sa sektor ng edukasyon, pero ang mga bata malnourished pa rin at kulang sa proyekto para sa kanilang nutrisyon na kasama sana dyan sa edukasyon, health and education. Post classroom. 1 trillion to Yan, bulok-bulok na classroom, walang silya, walang electric fan, 'di ba? Walang kung ano-ano, kaya puro kasinungalingan 'yan. Oh, ghost classrooms. Post classroom ang sinasabi ni Kiko. Katumbas nito ay 4.1% ng ating gross domestic product. Ito ay patunay ng ating paninindigan na bigyan ng mas maliwanag na kinabukasan. Di na uso yung ghost flood control. Uso na ngayon ang ghost classrooms. Kasabay nito, tiyak din natin na may sapat na tayong pondo para sa kalusugan, infrastruktura, agrikultura, at mga programang panglipunan. Infrastruktura, agrikultura, at programang panlipunan. Agrikultura, alam nyo na pinamunuan ni Bangag yan. Anong ginawa ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos ng Bangag Administration? Mag-smuggle ng mag-smuggle. So lahat itong mga sinasabi ng Speaker of the House, yan ay kadyutahan lang. Listen. Ang bawat proyekto ay sinuri upang masiguro na mapupunta ito
sa mga lugar at sektor na higit na mga nangangailangan. Pupunta ito sa Forbes Park. Ayan. Ang bawat proyekto ay sinilip para mapunta sa Forbes Park. Sabi nga ni Kiko. Bagong bahay. Yan. Forbes Park para pangbili ng bagong bahay. Kaya talaga dapat utasin nyo na lahat ng mga hayop na ito eh. Tanggalin na lahat sa pwesto itong mga magnanakaw na to. Sa pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LECA, doon sa September 30, itinakda natin ang 44 na panukalang batas na magtutulak ng reforma at pagunlad sa ating bansa. Pagunlad sa pagnanakaw. Kabilang dito ang mga Diba? Tutukan nila ang mga proyekto para sa pag-unlad ng bansa. Sabi ni Kiko, pag-unlad sa pagnanakaw. Imagine mo naririnig sa mga katabi niya. That's braveness, darling. panukalang Rice Industry and Consumer Power Act. Benta ng 20 pesos yan. Ayan. Sabi niya, 20 pesos na bigas. Bentahan ng 20 pesos bigas na yan. Ni Bangag na mabaho pa sa pagmumukha nila ang amoy ng bigas. Insurance framework. Sa mga victims of calamity, 20 pesos na lang ang wise nyo. Yeah. At ang Pagkawit Manilang Pilipino Program Act. Kasama rin sa mga ito ang Department of Water Resources Bill, ang Waste to Energy Bill, ang National Land Use Bill, ang Blue Economic Bill, at ang pag-amenda Yun, ng blue Bank bills. Secret Law at IPIRA. Isang bill lang alam nila, blue bills. Lahat ng ito ay bahagi ng ating pangarap na may taguyod ng isang matatak na ekonomiya. Pabagsak na ang ekonomiya. Yeah. Pagtaguyod, sabi ni D, pagtaguyod sa matatag na ekonomiya. Ang sabi naman ni Kiko, ang pagpapabagsak nila sa ekonomiya. Exactly. Kasi the more na ninanakaw nila ang pera, ay bumabagsak ang ekonomiya. Tignan nyo naman ngayon, at bumabagsak ang kabuhayan ng Pilipinas. Kapag bumagsak ay what? Gutom, labuang, addictus, at kung ano-ano pa. Displaced ang ating mga kababayan sa lindol dahil walang tamang ayuda o pagkalinga ng gobyerno ni Bangag. Listen. At handang sumubay sa pagbabago ng Binabagsak nyo ang ekonomiya. mga minamahal kong kasama. Maaaring hindi perfecto ang ating budget. Oh, Ngunit at least alam ito mo. ay malinaw na Correct. Maaring hindi perpekto. Kaya hindi perpekto dahil hindi nanakaw nyo. Kaya nga sabi ni Kiko, at least alam mo. Kasi kung talagang ikaw alam mo na perfect. Okay, yung mga ganyang budget, you can say perfect yung budget natin. Kasi nakatalaga sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. At na-execute ng tama yung mga budget. Pero alam nila, sabi nga ni Kiko, at least alam mo na hindi perfect ang budget. Dahil nga, ninanakaw ninyo. mula ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Hindi. Ang unang hakbang sa ating paglalakbay tungo sa isang tunay na budget ng bayan. Bukas at tapat sa sambayanan. Ito, ang paglalakbay sa tunay na budget ng bayan. Bukas, my God, bukas o sarado? Meron yata sinabi si Kiko dyan, kaya pala kayo parang nagko-close door meeting something. Teka. Isang budget na ginawa sa liwanag, hindi sa dilim, na pinagtuunan ng sapat na oras at ng dibabaw. Kaya pala may mga secret committee meetings kayo, Okay, sabi niya, bukas daw sa liwanag, hindi sa dilim, yung ginagawa nilang budget hearing. Kaya di ba sabi ni Kiko, kaya pala mayroon kayo mga secret committee hearing. Tuloy natin. Hindi ang pangsarili. mga magnanakaw. Tapang niya, no? Sa ilalim nito, Yan. Tingnan mo, Lods. Oo, mga magnanakaw. wala rin tinago Yun, na walang ibang layunin kundi Big tinago rock. na ang bawat Big isang rock. buwis ng